Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo pong lahat ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay natin ng pinakamataas na uri ng dasal, ang banal na Eukaristiya. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang ito, ating pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno niyong si Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sandan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging at hikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siya lagi magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siyang binubuhay gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging nanunumpa sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipaang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umiihip. Sa taong matuwid, ang Panginoon siya'y mag-iingat, ngunit kailangan ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng bangal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisiyaan, mag-aari ng lubusan, ang buong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga pudong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Ngayon po ang Huwebes matapos ang Miyerkules ng Abo. Sa ating ebanghelyo po ngayon, ating pong narinig, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niyang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kahapon, tayo po ay tumanggap ng abo sa ating noo. Ito po ay sinasabi sa atin ay repent and believe in the gospel. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. Kahapon siguro hindi din kayo kumain ng karne. 1 meal a day, nag-fast po kayo. Nakakatuwa naman. Yun nga lamang ngayon, pwede na ulit kumain ng karne. Hindi po ba? Kung baga ay tapos na ang honeymoon phase ng Ash Wednesday at ngayon, ang realidad na. Titignan na kung kaya nyo nga ang sinasabing pagbabagong buhay na ating sinasabi at ang ating pinagsusumikapang gawin ngayong panahon ng Kwaresma. Kung gusto natin sumunod sa ating Panginoon ayon sa Ebanghelyo, it involves a choice. At una, ang sabi, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Napansin niyo yung salitang araw-araw? Daily. Daily, sabi, daily. Hindi tuwing Ash Wednesday lamang, hindi tuwing Holy Week lamang, hindi tuwing Lent, o kaya kapag may matinding problema lang. Ang sabi, araw-araw. Why? Because the cross is a daily commitment. The cross is a daily commitment. Oftentimes, mga kapatid,
Tayo po ay naghihintay ng mga malalaking pagkakataon to be able to sacrifice. Para parang medyo bagang heroic ang ating sakripisyo. Pero ang totoo, ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, nakikita sa maliliit at paulit-ulit na desisyon. Doon nakikita. Anong desisyon yon? Minsan, it is the choice to be patient with a family member sa inyong kapamilya na inyong nakukulitan kayo o overbearing baga sa inyo, you choose to be patient. O kaya naman, kung kayo ay lingkod bayan, kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno o kaya nagtatrabaho kayo sa isang institusyon na pera po ang laman, ang kalimitan, it's the choice to be honest in your work today or every day. O kaya naman, dahil maghapon kayo nagtrabaho, matagal pa ang biyahe, kayo'y na-traffic pa, it is the choice to pray even if you are very tired. Mga maliliit na desisyon, pero mga desisyon na araw-araw ninyong ginagawa. Kaya naman, mga kapatid, ang tanong, kaya niyo po bang piliin ang mga ito, ang mga maliliit na desisyong ito, kahit hindi ka pinapanood ng maraming tao? Pangalawa, ang sabi ng ating Panginoon, ano nga mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay kanyang buhay. Sa mundo ngayon, mga kapatid, we are obsessed with attaining or gaining. Hindi po ba? Kasi po, we like, ano ba ang laman ng inyong social media? Mga mabibiling mga gamit. We like to have that. O kaya naman, if you like gaining likes sa inyong mga post, or even gaining followers if you are trying to become a vlogger. Sabihin natin, ano pang gusto natin ma-attain, makuha? We like more comfort. Di ba po ba? Hindi naman po ganun hindi naman masama iyon. We like more savings. Hindi rin po masama. Pero we spend 90% of our energy towards building a life that looks good on the outside. It only looks good on the outside. Pero sabi ni Jesus, that is a bad investment strategy. Hindi po maganda. Ano nga naman mapapala ng tao? Di ba po, sa kahuli-hulihan ng buhay, will you be able to bring your belongings to the next life? Will you be able to kayo po ba ay ma-approve yung inyong ways ngayon? Kung paano kayo namumuhay ngayon? Tayo po ba ay ma-approve, mabibigyan ng visa papuntang langit? Ano mapapala natin? Manalo tayo sa argumento, pero mawala naman ang relasyon. Hindi po ba? Ano ang point ng maabot ninyo, ang pinakamataas na point ng inyong career, kung ang inyong integridad naman ay nawala? Ang inyong pagkakristyano ay nawala. Kapag you lose your life for the sake of Christ, meaning you let go of selfishness, you let go of your ego, you let go of your self-centeredness, that is the only time you lose your life for Christ, no? And our only way, that is the only way na tayo masasabi natin na if you lose your life like that, na para sa Panginoon, that is the only way we can say you have saved your life. And to find yourself, mga kapatid, to be able to find that, you have to be willing to let go. You have to let go of the version of yourself na you created in this life. Kaya naman, mga kapatid, in today's Thursday after Ash Wednesday, we are reminded, no? We are reminded heavily, this is our first real test today. The ashes on our forehead, nawala na.
wala na tayong asa forehead. But the decision remains. Nananatili ang ating desisyon. Una, huwag na kayong maghanap ng malaking krus. Nabubuhati na makita pa ng ibang tao. You carry the small one. You carry the daily one with love. Yun yung una. Pangalawa, you stop investing in things na you know that won't last eternity. Kaya you start investing in what? What lasts for a long time? Your soul. That's why you invest in your soul. Yesterday, yan po yung kahapon, Ash Wednesday, that was a day of awakening. Today is a day of action. Kaya harinawa mga kapatid, tumiim po sa ating puso't isipan ang sinabi ni Jesus na kung sino man na mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na itulog ng iyong bayang sumasama. Humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay. Ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. At kaligtasan sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon lang mo ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa Panginoon ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukan sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos lamang. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-4, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, sa darating na February 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng misa ay sa ganap na 7 ng umaga, 9 ng umaga, 12 ng tanghali, 2 ng hapon at 5 ng hapon. Ang mga oras naman po ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una,
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Sa- Kristo. Salamat sa Diyos.